Mag-resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya Gulat ako dun So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Kaming tanga! kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At Ayan, ako, sangayon ako dito. Sangayon ako na hindi na siya sumipot sa Senado. Dapat sa korte na. Kasi lugi siya sa Senado. Lugi siya. Ako, agree ako dito. 200%. Huwag kang pumunta ng Senado. Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. So, sipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? pagkatapos, ayaw din nilang harapin, ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Sabi dito, sabi nila nasa China daw siya ngayon. Ewan ko if totoo. Parang hindi. Kasi naririnig ko yung krrr, krrr, krrr. Naririnig nyo? Magsasalita siya. Krrr, krrr. Feeling ko nasa ano yan. Nasa Timor-Leste. De, joke lang. Feeling ko nasa ano yan. Nasa ano pa yan. It's either nasa Malaysia, Indonesia, yung mga ganyan lugar. Sa China kasi iba ang tunog eh. Quack! 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 Ganun sa Japan eh. Japan, China, Hong Kong. Quack! Quack! Diba? May manok pa sa background. Pagka mga ganyan, mga Indonesia yan, Malaysia. Oh, subukan mo mag-live sa Japan. Ang daming ganyan. Quack! 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 Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. O, yun pala eh. Eh, bakit sa Senado? Kung gusto mo palang legal na proseso, that legal process is in the court, not in the Senate. Ay, naku ka, Ontiveros. Tapos, babasahin mo lang. Isa kang ano, P.A. Basa! Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and No action! May pa-sight in contempt ka pa dyan. Kursunada mo lang siguro si Kibuloy. Hindi, feeling ko kursunada mo lang si Kibuloy. Kasi nga, single si Kibuloy eh. Di ba? Wala kang karapatan, doon ka na lang sa ano. Hindi, alam mo, dapat talaga si Ontiveros eh. Huwag yun na kasing iboto to, parang awa naman. Boto pa kayo ng boto dito. Natuloy. have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy. Pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Yun yung sinabi daw ng FBI. Yun, in-interview ng GMA. Wala naman daw
reward. Ang meron lang, kaya lang, sabi ko naman sa inyo eh, wag lang kayo maingay, baka mahanip pa yung ano ko eh. Baka di ako makapunta sa San Francisco. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako naniniwala pag sa Amerikano nagsalita. Pag Amerikano nagsabing, hindi, walang reward. Panoorin nyo yung documentary na kung paano nahuli si, pangalan nito? Yung erorista. Alam nyo kung paano nahuli? Sumuhol sila. May bit-bit silang, bag. Parang yung bag na binigay di umano kay Romualdez. Dun sa Okada. Di umano yun, di umano. Hindi, napanood nyo yun, yung documentary na yun? Sa kung paano hinuli ng mga sundalo ng, ilan lang sila? 12 lang ba sila? 15 lang na sundalo? Bin Laden! Oh, kilala niyo si Bin Laden? Ilocano talaga yung si Bin Laden! Hindi po talaga, hindi Arabo yan. Ilocano yan. Si Bin Laden! Hindi, napanood niyo yung documentary na yon? May bit-bit silang bago. Sinuhulan nila yung kalaban ni Bin Laden at saka yung mga magsusuplong. Ibig sabihin, ginagawa talaga nila. Ginagawa talaga nilang manuhol o ginagawa nilang mag-reward para po para humahuli ang mga tao-tao. Kaya ako, dito sa part na to, feeling ko merong basihan na talagang gusto siyang ipahuli ng FBI. We do not know how important, kasi isipin nyo remember this. Why would America spend so much time and effort in getting Kibuloy? Isipin nyo na mabuti ito. Sa dami-daming kaaway ng gobyerno ng Amerika, naintindihan ko pa kung gusto nilang ipahuli yung mga teroristang nag-terrorize ng bansa nila. Okay, yung mga na-involve sa 911, I would understand that. Diba? Because may reason sila. So, if they would spend so much money, it's justifiable. Ang tanong ko dito ay ito. Bakit mag-aaksaya ng panahon ang Amerika just to get Kibuloy? Anong mapapala nila? Isip tayo. Isip. Anong mapapala nila? May sumagot na. Sa tingin ko, yun din ang sagot ko eh. Alam nyo kung ano? May punto siya. Kung hihingin ng gobyernong ito. That's the only reason para gawin ng Amerika yung dapat nilang gawin. Yun lang. Kasi ako, kunwari, Amerika ako, mag-aaksaya ako ng pera, oras, tao, para papuntahin. Diyan sa Pilipinas, tapos hulihin lang yung dapat hulihin. Why would I waste my time? Ang laki. We are America. Why would we waste our time with one Kibuloy? Maybe, sa akin nga ito, ang possible talaga, pag hiningi ang ulo niya ng gobyerno natin. Yun ang sa tingin ko. Hindi yung yaman, wala lang. Hindi naman ganun yung masasabi mo eh. Feeling ko, yun lang. Pag sinabi, kaya nga, kung mangyari eto dito natin malalaman kung totoo o hindi. Pag siya hinuli ng FBI o hinuli siya ng Amerika, ibig sabihin, hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pagtsatsagaan ng Amerika. Pag sinabi lang ni Marcos o ng gobyernong ito, o sino man na may kapalit at sinabing, sige, you can stay.
in our country. But get this guy. Bring him out of our country. That's the only thing. Sa tingin ko kaya nga, abangan natin kung gagawin talaga ng FBI ito. Kung gagawa sila ng step, kasi malalaman naman natin Malalaman naman natin kung merong step na ginagawa ang Amerika to get this guy. Kasi yung sa atin, matagal na proseso. Gets nyo? Yung ipupusta ko sa inyo, hindi naman magdedemanda yung mga nagsalita sa Senado. Maniwala ka sa akin, hindi magdedemanda yan. Wala. Hindi magdedemanda yung mga yan. So, ang pwede lang gawin sa kanya, one, yung tetebesin siya. Ano ibig sabihin ng tetebesin? Ibig sabihin, tataniman siya ng kung ano-ano doon sa lugar niya. Pag ginawa yon, alam nyo na kung sino may gustong ipakulong si Kibuloy. Number 2, yung Amerika. Pag hiningi yung ulo nito at humuli Amerika, alam natin na may kapalit. Ganun lang kasimple. Ganun lamang po kasimple yan. Kaya antayin natin kung ano mangyayari. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Ayan, tama si Diego Latigo. Parang ginawa kay Marwan noon, di ba? Hiningi ang ulo. Kailangan nyo na. Alam mo, ang Pilipinas hindi naman gumagalaw pagka walang pakinabang din Ibig sabihin, ganito lang kasimple Kung honestly kung hindi nahuli si Kibuloy, kung hindi walang nangyari, ibig sabihin hindi interesado ang gobyerno sa kanya. Pero kung nahuli siya, ginawan siya ng istorya, nagkaroon ng warrant, ibig sabihin, meron talaga. Kasi iba yung, tandaan ninyo yung nangyari kay Tebes at kay Bantag, halatang tinrabaho. Pansinin nyo kung ano-anong kaso ikinaso. Dito feeling ko wala ngang kakaso dyan Unless, pag may ginawa sila, alam nyo na, tetebesin yan o kaya babantagin yan. Ganun lang kasimple yan. So, ano tayo? Kaya ako ino-observe ko kung anong galaw ang gagawin nila. Magsasalita ba ang mga Marcos tungkol dito? Hahayaan lang nila mag-ingay? Alam mo yun, observe tayo. It's too early. It's too early to say kung ano talaga ang nangyayari. Huwag tayo kagad maghusga na, tama to, mali to. Antayin natin, relax. Sabi nga. Kalma. Yan, kalma lang. Easy lang. Kaya namatay yung sub dahil sa cash reward ng Amerika. Hindi, kasi nga, yun na nga. May interes ang Amerika. Doon. Kasi nga, di ba, isa yun sa nakikita nilang, nakikita kasi ng Amerika talaga, nagiging training ground to itong Pilipinas. Kaya nga tinatarget nila yung mga terorista na nagpupunta dito. Di ba? Dito nila. Hinihingi nila talaga. Ngayon, I don't think, eto sa ngayon, di pa naman terorista si Kibuloy. Pero pwedeng maging posibleng terorista na yan. Kasi kayang gumawa ng gobyerno to ng terorista Hindi, totoo naman Ang gobyerno to kayang gawin lahat yun ngang yung perang nawala, kesyo. Di ba? Isipin nyo na mabuti ito. Isipin nyo mabuti. Ano sinasabi dati ni Jok, no? Hindi na kasi sustainable Kaya kailangan yung pensyon ng mga sundalo, mga retirees, mga uniform personnel, kailangan na silang kaltasan kasi hindi na daw sustainable. Magkano lang yun? Wala pang at ilang bilyon lang yun. Pero kaya nating magbigay ng 100 plus billion sa mga proyekto, 27 billion kung kanin-kanino na DSWD ayuda. Kaya natin Nangungutang pa nga tayo para makapagbigay ng ganun Di ba? Pero ito, yung sa mga sundalo, hindi natin magawa. Malaki talaga problema natin. Malaki problema natin. Kaya nga, alam nyo,
Isa lang ang solusyon dito. Since siya naman ang appointed son of God, bakit di niya patigilin si Marcos? Stop! Ganun. Diba? Ganun na lang. Hindi kasi naalala ko, sabi niya sino kayo? Hindi, naalala ko sa preaching niya yan Ako ang may-ari ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos Ama ang aking tatay. Naalala ko yan Ang kingdom ay akin. Di ba? Sino kayo ngayon? Gamitin mo ngayon yan, Brad. Yan ang inaantay ko Di ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hindi ko siya binabatikos Binabalik ko lang sa kanya yung lahat na sinasabi niya. Sinabi niya kasi yan, alam nyo, nung bata pa lang ako, ito maniwala kayo sa hindi. Kikwento ko ng konti lang. Ang laki ng impluwensya ng tatay ko sa akin. Kapanood na niya news, na kahit ako, buwisit ako nung pumapasok kami sa eskwelahan, nakikinig siya ng AM, yung palang kababagsakan ko parang gano'n na rin. Commentator. Pero isa pang hiling na pinanunood ng tatay ko noon, si Soriano, si Eddie Villanueva, si Kibuloy lang ata hindi pinakinggan Ang hiling niya sa mga ganyan. So ako naman, nakinig na rin. Kay Kibuloy, kay Soriano, lahat pinakikinggan ko. Lalong-lalo na pag nagdedebate na. Tuwang-tuwa kaya ako dyan. Tuwang-tuwa kaya ako pag nagdebate sila kasi iba talaga si Soriano Sorry pero matalino talaga pagdating I do not agree doon sa kanyang ginagawang debate. Okay? As a pastor, I believe hindi dapat makipag-debate. Okay? That is something, my belief. Pero, yung mga debate niya, pasok sa banga. Pasok talaga sa banga. Tablado yung kalaban lagi Yun po talaga ang totoo Kaya nga, nung pinapanood ko yung sabi ko, tapos, nakita ko to si Kibuloy, sinasabi niya na, he owns the kingdom. He owns the earth, kaya walang Naalala niyo pa yung si Demonyo? Naalala niyo kung sino yung si Demonyo? Sino nakaalala nun? Kahit yung pinanunood ko nga yun kasi si Demonyo, puntaan ko mga busayap. Hanggang nagkapayat-payat na siya. Naalala niyo yun? Ayun. Matalino lang nakakaalala nun. Ayun, si Wildy Almeida. yung Jesus Miracle Crusade. Sabi ko nga sa inyo, lahat yung mga yan pinanunood ko kahit nga si itaas sa mga panyo nyo dyan. Itaas sa mga panyo. Diba si Almeida, umakyat pa sa bundok Tapos kinidnap na Bakit? Naniniwala siyang kaya niyang pabagsakin yun ito naman isa, panyo nyo, yayamang kayo. Tapos pag pumunta ka doon, binibenta pala yung lintik na panyo na yan. Ay, nako. Bakit ko sinasabi to? Alam niyo kung bakit ko sinasabi to? Simpleng-simple. Hindi nyo ako kayang paikutin pagdating sa mga... Kaya nga ako medyo akala ko ba, sabi mo noon, ikaw ang appointed. Ikaw lahat. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Di patigilin mo na itong gobyerno natin na magkatapos-tapos na itong problema natin sa bayan. Di ba ganun lang naman kasimple yun? Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya. Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan. Ba't di mo mapatigil to si Marcos?
Hindi, yun lang naman sa akin. Gusto ko hindi ko siya nilalait ha. Gusto ko nga niya ipatigil Para tapos na usapan. Ang dadaldal natin dito Sasabihin lang naman niya, since I am the appointed son of God, stop. Resign. Tapos. Tapos malapit na daw. O sige, antay tayo. Pwede bang medyo bilis-bilisan ng konti? Magagalit na naman sa akin mga taga-SMNI. Oy, kampi nyo ako, huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ko dito yung paniniwala lang ni Kibuloy. Hindi ko pwede kasing palagpasin yun. Okay? Sooner, stop, resign. Sana talaga. Oh, sabi pa nito, napatigil nga niya yung lindol at prangkist. Sandali lang mga kababayan hindi ko po siya tinatawanan. Gusto ko nga mangyari yung sinasabi niya. Sana nga gawin na niya na matapos na tayo. Okay na? Dito kay Kibuloy o may question pa kayo dito kay Kibuloy? Hindi kasi alam mo, walang biro nung pinanonood ko. Sabi ko, may punto naman siya sa mga sinasabi niya. Except nga lang dun sa may kras-kras sa kanya, ganyan-ganyan. Pero may punto siya. Kaya lang, napapakamot ulo ko Napapakamot ulo talaga ako pag sinabi niyang resign. Sabi ko, akala ko ba kaya mo? Di ba, ikaw ang parang Diyos ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, biglang nagtatago ka na. Una yun. Pangalawa, dati sinabi mo, hindi mo in-endorse. Ngayon, ikaw na dahilan kung ba't nanalo to. So, ikaw pala may kasalanan kung ba't tayo nagkabagsak-bagsak. Mali-mali yung sinasabi mo Huwag ganun. Alam mo, simple na lang ang sabihin nyo. Sabihin nyo na lang, nabudol kayo mga kababayan. Nabudol tayong lahat. Nabudol tayong lahat. Kaya sama-sama tayong pabagsakin itong... Ganun. Amin na lang ng konti. Mahirap bang umamin ang isang appointed son of God na nagkamali siya at nabudol siya?